Hello guys and girls, welcome to the show. This is the Imo Manico the Pakin Show and I'm your host, your DJ Imo Manico. And once again, sa naman pong 15 minutos na naman po na pagpa-podcast na naman po ang maririnig nyo po. And yes, so ang topic po natin, as I mentioned yesterday na to my short podcast, hanggang ngayon po pala hindi po rin tayo nakaka-move on po sa pagkawala po ng isa po sa ating mga idol po sa rock music scene, si Jamir Garcia. So ng Slapshot, frontman of Slapshot, na kamakailan lang po is talagang binawian po talaga siya ng sarili niyang buhay due for the depression. So sa topic po natin ito po mga Dreadmore, by the way, so live na naman po pala tayo. And then so ang dapat natin pag-usapan po ngayon is una po sa lahat po, hindi ko po tinitake for granted po yung pagkamatay po ni Jamir, dahil para sa akin po is malaking disrespect po yon. So ginawa ko po itong podcast pong ito dahil po sa iba po kasi hindi po nagiging open po sa issue po when it comes about depression. Minsan kasi nagkakaroon sila ng misconception na depression is another form of stress, para pina-level up the stress. Sabi niya natin in one point of another din naman, medyo tama rin naman. Ang kaso nga lang kasi, for me, it's a silent killer. It's a silent illness na hindi mo akalain talaga na may tatamaan talaga. Unlike ng heart attack, stroke, or makilala nating sakit, especially itong nasa ating COVID, nagtagtag pa yan, talagang nagkakaroon tayo na medyo naaagapan pa yan. Pero itong depression pong ito, even though na may naaagapan po siya, pero mentally, emotionally, how do I put this? Yun po tinatamaan to. So, nagagets niyo ba yung true punto ko? Hindi ko sinasabi to dahil damang sa issue po na depression or the issue of Jamir Garcia. Personally na experience, naamin ko po na isa po ako sa nakaranas po na matinding depression po in my younger age. So hereditary depression po ang nangyari po dahil po yung lolo ko, yung mom ko, died in the same manner, your mom ko nagkaroon po siya ng alcoholism plus depressions na way back on 2017 after na nakauwi po sa Pilipinas galing po ng Saudi Arabia. Di ko po alam na nagkakaroon na pa ng matinding depression po yung mom ko. And then eventually, isa po sa mga sabi natin, isang kadugo ko na hindi po nakaunawaan po yung salitang depression. Nakakala nag-iinartila, biniro pa na sige sana mawala ka na. Ganun kasakit yun. Ngayon tinatuluyan na siya, pero fast as fast nangyari. So mabalik po tayo ngayon dito sa depression na ito. Marami nagmi-misconcept na when this comes say depression, lagi nasasabi na meron silang emotionally problem, like malungkot, lagi nagmumukmok, or laging broken hearted, down. Yan ang mga stereotype na depression po na maaari natin sabihin natin na hindi naman po ako talaga nagpapanggap na expert po dito, pero napapansin ko lang po sa karamihan po
karamihan nakakaranas ng depression, especially me. Nakaranas po ng depression pero na-overcome ko po siya. Pero hindi ko po siya pero hanggat maaari po ino-overcome ko po. So, nagbababad po ako, naghahanap po ako ng isang hobbies. So, I play some mobile games, especially Mobile Legends. Medyo nakaka-stress nga lang po dahil lose day. Just kidding aside. And then, syempre sa work, medyo wala rin ng stress din yung work din. So, para sa akin po when it comes to depression kasi, that is the serious illness na kailangan natin ma-resolve. So, almost, especially this quarantine, this lockdown, this pandemic, na marami po talaga na de-depress po, na karamihan po na walang po ng kabuhayan, karamihan po namimiss po mga old days na normal days, na hindi pa po nakaka-adjust hanggang ngayon. Mas nakaka-depress talaga, especially kung may mga anak ka, pamilya ka, o dumagdag pa yung mga personal problems nyo, na hindi natin alam na especially may problema ko, may problema ka rin, hindi ko alam problema mo, hindi ko alam problema yung lahat. Sana naman may kumanap kayo na makakapitan nyo. Huwag kayong mahihiya na sabihin na nahihirapan ako, ganito ganyan. May mga pamilya kayong dapat makausap. Kung may problema kayo, i-open nyo. As long na may at sa mga tao naman nakikinig po sa mga nadidepress po, wag yung gawing biro ang depression. Bakit? Baka ito pa sanhi ng pagkamatay nila, nabibiruin nyo na big day ka na lamang, mawala ka na, para happy lahat. Mga ganong kasitan. Iba kasi mga tao kasi pinupush pa masyado na hindi yung alam kasi yung kapag yung tao na yan na binibiro yan na may depressed na yung tao, at pinupush nyo pang gumawa na hindi naman tama, dadalhin nyo yan hanggang sa hukay nyo, ang konsyensya na yan. Kasi hindi yan biro yan parang ikaw na rin mismo pumatay sa tao na yun Nagagets nyo ba yung sinasabi ko? So, tingnan natin sa mga comments dito kung let's see if there's any comments. Okay, so isa sa mga nag-comments dito sa, at least may nakapag-comments ng isa kahit paano, this according to Luping Ina Mo, ganung pangalan mo, Luping Ina Mo. According to Luping Ina Mo, na depression is a serious thing. We can't kailangan seryosohin to according to him. Iba kasi mga tao hindi kasi nakakunawa kasi yung dinarama na iba. Katulad nga yung sinabi ko, yung nga tama si Luping Ina Mo, kung sino ka man, ganda ng pangalan mo sa Facebook. Tama, maraming mga tao talaga na pinupush pa nila na gumawa ng mali, imbes na tulungan nila yung tao na yun na depressed. So according to scientific studies na recently na kalikay ko lamang to sa net, na namamana pala to yung depression na to. Ibig sabihin, talagang totoong illness talaga siya, mentally illness and emotional illness. So kahit sino pwedeng tamaan to, and especially according to the late research na walang pinipili para siyang edad, hindi lang adults ang nakakaranas nito, even children. So according to the research here na
a Southeast Asian girl na na ano na naghinangpo niya sa kanyang sarili dahil po sa away po yung parents sa poverty, and then financial problems sa mga magulang niya, and just hinangpo ang sarili niya. So isipin mo ang age ng itong girl na to. Di na po kasi binanggit dito kailan po ito nangyari, kung anong year o anong ba, o recent ba lang pa itong nangyari. Her age is just 11 years old. Can you imagine that? 11 years old may depression na. 11 years old nai-stress na. So seryoso po sabihin po sa litang depression. So, ang alam ko kasi sa Amerika kasi sa ibang bansa kasi may hotline po na parang health line kung tawagin. Hindi ko lang alam kung mayroon din sa Pilipinas to na yung mga tao na de-depress kailangan makausap yun, na doon na pupunta. Pero sana naman mayroon din galit sa Philippines din sa mga taong nakakaranas dito, just be patient, be thankful kung ano man nararanasan nyo. Normal lang po sa atin magkaroon ng problema, normal lang po sa atin magkaroon ng mga pasanin sa buhay. Nasa mundo tayo, nasa sanlibutan po tayo dogs eat dogs. Nandito tayo sa mundo na plastikan, kainan, basurahan, lahat na, just name it. We need to deal about it. Kung talaga magpapakain kasi at magpapakalunod sa problema, ikaw rin ang talo. Ikaw rin ang ang laban. Hindi katapangan ang pagkitil ng sariling buhay at hindi rin pagtakas yan. Alam ko na siyempre emotionally o ano man, isa lang masasabi ko sa mga taong nakakaranas dito, sa totoo lang wala pong symptoms po na mababakas. Minsan pa nga po mga taong depressed po sila, pang mga taong joker, ngumingiti, nagpapasaya, minsan pa bago pa sila mawala sila pa yung nagkakaroon ng joyful moment na magugulat ka na lang kinabukasan wala na. How do I point this? Hindi okay, so I don't know how to point this, but okay, so 1 minute na pala. Katulad sinabi ko dito, naka-monetize itong podcast show ko. Hindi po ito I just want to share my thoughts, my opinions. Kung sakaling naboboringan ba kayo sa mga pinagsasabi ko at hindi yung trip itong pinagsasabi ko, just skip it unfollow whatsoever, walang pakialam. Gagawin ko pa rin gusto ko. Ngayon lang ako nagpakaseryoso dito sa podcast ko, sa tanang buhay ko ngayon lang. And by the way, kung may mga opinions kayo, may comment, suggestion po man na pwede natin i-topic, just leave some comments below. And at kung may mga nakakararas po kayo na same thing, especially po sa mga ganitong mga topics, just hit the like buttons, click the share para medyo magkaroon tayo ng malawak